Bago tayo mag-dive deeper sa mga hardcore investing topics natin, kailangan muna nating pag-usapan yung isang bagay na, well, guilty tayong lahat, yung modern budol culture. Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ang hirap-hirap mag-ipon kahit gustong-gusto mo naman? Yung tipong ang ganda ng budget plan mo tuwing sweldo, pero pagdating ng petsa de peligro, napapatanong ka na lang talaga kung saan napunta ang pera mo. Well, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa explainer na ito, hihimayin natin yung malalim na koneksyon ng ating utak at ng ating wallet at syempre kung paano natin ito aayusin. So here is our roadmap for this session. Unang-una, titingnan natin ang problema ng budol culture. Pangalawa, alamin natin bakit tayo nabubudol. Pangatlo, we will look at the actual gyera sa utak. Pang-apat, paano i-rewire ang brain. At panglima, ang pagbuo ng bagong investor identity natin. Let's get right into it. Alright, Section 1, ang problema ng budol culture or yung tinatawag nating financial leak. Gusto kong itanong mo talaga ito sa sarili mo, bakit nauubos ang pera sa kakapindot ng add to cart? I mean, lahat naman tayo may solidong plano to save, di ba? May pa-Excel sheet ka pa nga or nakalist sa notes app mo yung budget mo. Pero madalas, nasisira talaga ang planong ito kapag biglang may dumaan na free shipping voucher o kaya kapag nag-countdown na yung midnight sale sa paborito mong app. Nakaka-relate ka ba dyan? Kahit gaano ka-solid yung money blueprint natin, bigla na lang itong natutunaw kapag may nakita tayong irresistible na deal online. Kasi isipin mo, the word budol, dati, literal na scam ito sa kalsada, yung may lalapit sa yung stranger. Pero ngayon, nag-evolve na siya. Ang modern budol is basically a digital temptation na maluwag pa sa puso nating tinatanggap. It's this influencer-driven impulse buying culture. At ang malaking problema dito, lumilikha ito ng capital leakage, isang butas sa bulsa mo. Imbes na napupunta sa investments mo para lumago yung pera, unti-unti siyang nauubos sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan at madalas nga nakakalimutan mo rin naman pagkalipas lang ng ilang araw. Moving on to Section 2, bakit tayo nabubudol? Let's uncover the psychology and kultura behind this. If you look at it, malaki na yung pinagbago kung paano tayo magtiwala ngayon. Dati, ang mga ads galing sa mga malalaking kumpanya. Faceless, distant, alam mong binebentahan ka lang. Pero ngayon, we buy stuff because of what we call parasocial relationships. Feeling kasi natin, literal na kaibigan natin yung mga influencers na pina-follow natin online. Ipinapakita nila yung kwarto nila, yung pets nila, kaya we inherently trust their authentic recommendations. It feels like friendly advice lang about their holy grail skincare or budol finds sa bahay, pero the truth is, ito yung mismong nagtutulak sa atin para gumastos ng wala sa plano. Tapos isama mo pa yung sariling kultura natin. Buhay na buhay sa atin yung konsepto ng hiya at pakitang gilas. Madalas tayong bumibili just to maintain a certain status or para iwasang mapag-iwanan. Yes, FOMO is very real. Halimbawa, mag-upgrade ka ng latest na phone kahit okay pa naman yung luma mo. Kasi nga, malapit na yung high school reunion. Bumibili tayo ng mga material na bagay just to validate our success to our friends, family, at minsan, even to people we don't really know on social media. Which brings us to Section 3, ang gyera sa utak, the neuroscience of shopping. Hindi lang kasi ito cultural thing May literal na biological war na nangyayari sa loob ng utak mo tuwing bubuksan mo yung shopping app. Nakakabit sa isang banda yung ventral striatum natin. Ito yung pleasure center na uhaw sa instant gratification at dopamine. At alam mo ba kung anong crazy detail dito? Nare-release yung dopamine habang nag-a-anticipate ka pa lang, habang nag-i-scroll ka pa lang, hindi pag nandiyan na yung package. Sa kabilang banda naman ay yung prefrontal cortex mo. Ito yung taga-manage ng logic, trinatry niyang protektahan yung long-term security mo. Kaso, madalas nananalo yung ventral striatum sa gyerang ito kasi mas mabilis at mas nakaka-addict yung emosyon kesa sa cold, hard logic. Tapos, kapag yung shopping ay naging go-to coping mechanism mo na, tuwing stressed ka or bored or pagod galing work, papasok na si basal ganglia ng utak mo. Ilolok ka nito sa isang autopilot habit loop. May trigger, let's say na stress ka sa boss mo, agad-agad ang action mo, kukunin ng phone at mag-scroll ng walang tigil. And the reward, yung mabilisang dopamine hit pagka-checkout ng cart. Kapag nasa autopilot ka na, hindi mo na namamalayan na gumagastos ka na pala. Para ka nilang robot na naghahanap ng mabilisang ginhawa. Super hirap pigilan ito kapag nakasanayan na. So how do we fix this? Section 4, paano i-rewire ang brain gamit ang friction-based systems?
The good news is, kung paanong na-wired yung utak natin sa paggastos, pwede rin nating siyang i-rewire. Paano tayo makakawala sa autopilot mode? Kailangan natin ng friction o mga sinadyang harang. Una, the 24-hour rule. Bago ka bumili ng kahit anong non-essential, you have to force yourself to wait 24 hours. Binibigyan ito ng time yung logical prefrontal cortex mo na mag-step in bago ka magpadala sa emosyon. Pangalawa, environment design. Unfollow those triggering shopping pages. Tanggalin mo yung nakasave na credit card info sa phone mo. I mean, kung kailangan mo pang tumayo at hanapin yung wallet mo sa kabilang kwarto, madalas tatamarin ka na lang bumili, di ba? And lastly, habit stacking. Isabarin mo yung pag-invest sa isang existing na gawain. Halimbawa, sa araw mismo ng sweldo, may nakaset up na automatic transfer papunta sa investment account mo bago ka pa maka-open ng app. To really understand this, isipin natin yung mga desisyon natin like an iceberg. Ang laking porsyento kasi ng paggastos natin nangyayari sa ilalim ng tubig, yung mga subconscious emotional triggers na hindi natin napapansin. Para mahila ang mga ito pataas sa ating kamalayan, we can use finance journaling. Imbes na ilista mo lang kung magkano yung ginastos mo, isulat mo rin ano yung naramdaman mo nung binili mo yon. Pagod ka ba? Malungkot? Na-insecure? It acts like a personal profit and loss statement ng emotions mo. Hinahatak nito yung mga hidden spending habits mo sa taas para conscious ka na sa susunod. Finally, Section 5, ang bagong investor identity, shifting your mindset. Para kasi masustain natin yung mga bagong habits na ito ng pangmatagalan, kailangan nating i-shift hindi lang yung ginagawa natin, kundi kung sino tayo. Sabi nga sa isang research from Archim Ateneo, ang simpleng pagpapractice ng gratitude o pasasalamat fosters long-term decision-making. Basically, kapag nakasanayan nating magpasalamat sa kung ano ang meron na tayo, unti-unting nawawala yung urge na laging maghanap ng bagong bibilin. Gratitude acts as a powerful shield against materialism. Ikinokonekta nito yung financial awareness natin towards sustainable intentional action. At the end of the day, building wealth is really an exercise in delayed gratification. Araw-araw kang pumipili between two paths. Sa isang banda, nandyan yung panandali ang kasiyahan, yung fleeting high ng isang budol find na lilipas din agad. Sa kabilang banda, pinipili mong palagpasin nung maliit na dopamine hit na yon ngayon kapalit ng isang massive at pangmatagalang reward sa future, ang iyong financial independence. Ito yung totoong pag-shift ng mindset mula sa pagiging isang consumer patungo sa isang tunay na investor. So, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Mananatili ka bang biktima ng mga impulses ng utak mo o pipiliin mong i-rewire ito para sa pangmatagalang seguridad? Huwag mong hayaan patuloy na butasin ng budol culture ang wallet mo. Take control of your brain today at piliin mong i-build ang future mo. Maraming salamat sa pagsama sa explainer na ito. I-apply nyo na ang mga friction-based systems na napag-usapan natin, protektahan ang pera nyo at kita-kitas tayo sa susunod nating pag-aaral.